Ayon sa mga sinasabi, marami raw propesiya si San Pedro Pio na nagawa niya noong siya ay buhay pa. Isa siyang kinikilala na propeta ng Roman Catholic Church. Ang ilan sa mga itong mga propesiya ay nasusulat, habang ang iba naman ay ipinasa sa mga sumunod na henerasyon sa pamamagitan ng salita. Subalit walang nakahanda sa atin para sa isa sa mga pinaka-kinatatakutan na propesiya na kanyang binanggit sa buong buhay niya. Ito ang propesiya ng 3 araw ng kadiliman. Ano nga ba ang kahulugan ng propesiyang ito? Bakit marami ang natatakot patungkol sa revelasyong ito? At ano nga ba ang binabanggit ng banal na kasulatan patungkol sa bagay na ito? Halika atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Bago natin talakayin ang paksa sa video na ito, alamin muna natin kung sino nga ba si Padre Pio para mas maintindihan ang darating. Si Padre Pio Bonfrancesco Forgione ay isang Italianong pari na nabuhay mula 1887 hanggang 1968. Siya ay isang praile ng kapatiran ng Cappuccini at itinuturing na santo sa simbahang Katoliko. Siya ay ipinanganak kina Giuseppe at Grazia Forgione sa maliit na bayan na kilala bilang Pietrelcina, Italia noong Mayo 25, 1887. Siya ay mula sa isang mahirap na pamilya na mga magsasaka at maaga pa lang ay nagpakita na siya ng interes sa reliyosong buhay at sumali sa kapatiran ng Cappuccini. Sa edad na 15, siya ay tinalaga na pari noong 1910 at inatasan sa bayan ng San Giovanni Rotondo noong 1918. Dito nagsimula ang kanyang mga karanasan ng stigmata, isang pangyayari na hindi maipaliwanag ng sinuman at naging isang kabig-kabighaning pangyayari hanggang sa ngayon. Ang mga sugat ng stigmata na lumitaw sa katawan ni Padre Pio ay ang 5 sugat na sinasabi nila na ito daw ay sugat ni Kristo na tinamo niya noong siya ay pinako raw sa krus. Ito ay lumitaw sa kanyang mga kamay, paa at tagiliran na binabanggit pa ng mga Roman Catholic. Ayon sa mga ulat, ito ay kasama ng matinding kirot. Ang stigmata raw na ito ay isang bihirang pangyayari na naipahayag sa buhay ng iba pang mga santo at mistikong tao sa kasaysayan at walang scientificong paliwanag para dito. Ngunit atin itong titignan, mga kaibigan, kung ano nga ba ang nangyari talaga kay San Giovanni Rotondo base sa banal na kasulatan. Ngunit bago iyan, ating sundan muna ang kanyang kwento. Karaniwan itong itinuturing na tanda ng malalim na kabanalan daw at espiritualidad. Ang mga sugat na ito ay nagdugo paminsan-minsan, ngunit hindi ito nagkakaroon ng impeksyon kahit pa napatuloy itong nagdudugo at ang mga sugat ay amoy rosas. Ang mga sugat ay naghihilom ng kusa subalit bumabalik matapos ng ilang linggo o ilang araw. Ngunit hindi ito makita ng lahat at ito ay kinikilala ng simbahang Katoliko. At ating tingnan ang mga sinasabi ng mga deboto patungkol sa sulat ni Padre Pio. Sa personal na sulat ni Padre Pio sa Komisyon ng Harapin na itinalaga ng Vatican, ipinahayag niya ang katotohanan at realidad ng mga pagpapahayag na natanggap niya mula raw sa ating Panginoong Diyos. Inilarawan niya ang kanyang buhay sa espiritual at ang mga biyayang tinanggap niya mula raw sa Diyos, kasama na ang kanyang biyaya na tinatawag niyang stigmata. Ito ang kanyang isinulat at ito ay nasalin sa Tagalog. Anak ko, inaasam-asam ko ang oras na ito na aking ipapakita ang dakilang pag-ibig ng aking puso sa iyo. Manalangin ka at magpalos para sa akin. Paalalahanan mo ang iba pa na gawin ito dahil malapit na ang oras na darating sa aking dadalawin ang aking mga hindi tapat na tao sapagkat hindi sila nakikinig sa oras ng aking biyaya. Patuloy kayo manalangin upang ang inyong kalaban ay hindi magtagumpay laban sa inyo. Sabihin mo sa aking mga tao na maging handa sa lahat ng oras dahil biglaan kong dadalawin sila nang walang tatangging makaiwas sa aking mga kamay. Alamin ko silang lahat at ang aking babantayan. Panoodin ninyo ang araw, ang buwan at mga bituin sa kalangitan. Kapag lumitaw silang naguguluhan at labis na nag-aalala, alamin na malapit na ang araw. Manatili kayong magkakasama sa panalangin at pagmamasid hanggang sa makaraos ang anghel ng kalumpitan sa inyong mga pinto. Manalangin kayo na ang mga araw na ito ay magiging maikli. Manalangin at magsagawa ng kabayaran, maging masugid at praktisahin ang mga sakripisyo. Malalaki ang mga bagay na nakasalalay.
ang mga lalaki ay patungo sa kaliliman ng impyerno sa may malaking galak at kasayahan na parang pumupunta sila sa isang pista o kasal ng demonyo. Tulungan ninyo ako sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Ang takdang panahon para sa kasalanan ay puno na. Malapit ang araw ng paghiganti na may mga kakilabutan na pangyayari. Malapit na kaysa iniisip ninyo at ang mundo ay nababalot sa kasinungalingang seguridad. Tatahanin sila ng banal na hukom tulad ng kidlat na sumasalaksak. Ang mga taong walang Diyos at masasama ay paparusahan na walang habag gaya na ng nangyari sa mga naninirahan sa Sodom at Gomora. Oo, sinasabi ko sa inyo, ang kanilang kasamaan ay hindi malupit kaysa sa kasamaan ng sangkatauhan ngayon. Takpan ninyo ang inyong mga bintana na maayos. Ang aking mga hinirang ay hindi makakita ng galit. Magkaroon kayo ng tiwala sa akin at ako ang magiging inyong kaligtasan. Daragsa ang mga bagyong apoy mula sa mga ulap at kakalat sa buong mundo. Unos, masamang panahon, kidlat at lindol ay lalaganap sa mundo. Sa loob ng 2 araw magkakaroon ng hindi naglalabas ang ulan ng apoy. Mag-uumpisa ito sa napakahuling malamig na gabi. Lahat ng ito ay upang patunayan na ang Diyos ang hari ng paglikha. Ang mga umaasa sa akin at naniniwala sa aking mga salita ay walang dapat katakutan dahil hindi ko sila papabayaan. Pati na rin ang mga nagpapalaganap ng aking mensahe. Walang masasaktan sa mga nasa kalagayan ng grasya at naghahanap ng proteksyon ng aking ina. Upang maging handa kayo sa mga pagdalaw na ito, ibibigay ko sa inyo ang mga sumusunod na tanda at tagubilin. Ang gabi ay magiging napakalamig. Mag-aalala ang hangin. Sa sandaling lumipas, maririnig ang kidlat. Ilak ang lahat ng mga pinto at bintana at huwag makipag-usap sa labas ng bahay. Magluhod kayo at pagsisihan ang inyong mga kasalanan at hilingin ang proteksyon. Huwag tumingin habang naglilindol dahil ang galit ng Diyos ay banal. Hindi nais ni Jesus na tayo ay makakita ng galit ng Diyos na may takot at panginig. Ang mga hindi susunod sa payo na ito ay agad na mamamatay. Dadalhin ng hangin ang mga lason na magkakalat sa buong mundo. Ang mga taong magdaranas at mamamatay ng walang kasalanan ay magiging martir at sila ay kasama ko sa aking kaharian. Mananagumpay si Satanas, ngunit sa 3 gabi ang lindol at apoy ay titigil. Sa susunod na araw, magiging maliwanag ang araw at magiging tagsibol. Sa mga araw ng kadiliman, ang mga hinirang ko ay hindi matutulog gaya ng mga alagad sa hardin. Sila ay magdadasal ng walang tigil at hindi sila bibiguin ng inyong galang. Ako ay mag-aalaga ng aking mga hinirang. Ang impyerno ay mag-aakala na sila ang may-ari ng buong mundo. Ngunit ako ay magmamay-ari nito muli at muli. Binalaan ko ang mga tao at binigyan ko sila ng mga espesyal na pagkakataon na bumalik sa tamang landas. Ang kasamaan ay umabot na sa kanyang climax at ang parusa ay hindi na maaring mapanatili. Sabihin mo sa lahat ng dumating na ang oras na ito kung saan ang mga bagay na ito ay matutupad. Ang babalang ito ay pinagkaloob kay Padre Pio mismo at sinasabi na ito raw ay kaaling sa ating Panginoong Jesucristo. Ngunit ang tanong ay, ano nga ba ang katotohanan patungkol sa propesiya na ito? Totoo ba na siya ay propeta ng ating Panginoong Diyos? Kung ating mapapansin, binabanggit ni Padre Pio na manalangin kay Virgin Mary. Binabanggit sa banal na kasulatan sa Deuteronomy 13 verse 1-5. Kung sa inyo ay may lumitaw na propeta o nagbibigay ng mga kahulugan sa mga panaginip at nagpakita siya ng kababalaghan o kaya nagkatotoo ang kanyang pahayag, subalit hinikayat kayong sumamba sa mga Diyos-Diyosang hindi naman ninyo kilala, huwag kayong makikinig sa kanya. Pagsubok lamang yun, Yahweh, sa inyo kung talagang iniibigin niyo siya ng buong puso't kaluluwa. Si Yahweh lamang ang inyong sundin. Matakot kayo sa kanya at sundin ninyo ang kanyang mga utos. Paglingkuran ninyo siya at manatili kayong tapat sa kanya. At ang propetang iyon o ang nagbigay ng kahulugan sa panaginip ay dapat patayin sapagkat inuudyukan niya ang mga tao upang maghimagsik kay Yahweh na inyong Diyos na siyang nagligtas sa inyo sa pagkakalipin sa Ehipto. Hinihikayat nila kayong iwan ang daang itinuro niya sa inyo. Iyan ay masama at dapat ninyong iwasan. Tunay mga kaibigan na maganda ang layunin ni Padre Pio. Ngunit nabanggit niya sa kanyang propesiya na kailangan nating manalangin kay Virgin Mary. Ngunit si Virgin Mary ay hindi siya Diyos. Nagpapaiwatig lamang na si Padre Pio ay hindi tunay na propeta sapagkat sinasabi sa banal na kasulatan, tayo lamang ay sumunod sa ating Panginoong Diyos
at hindi dapat tayo inihikayat na sumunod sa ibang Diyos-Diyosan. At ano nga ba ang kahulugan ng 3 days of darkness na binabanggit ni Padre Pio? Ito ay ang salot na binabanggit sa Revelation 16 verse 10 to 11. Ibinuhos naman ng ikalimang anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa trono ng halimaw at nagdilim ang kaharian nito. Napagagat nila sa kirot ang mga tao at sinumpa nila ang Diyos ng langit dahil sa kanilang hirap at tinamong mga pigsa. Ngunit hindi rin sila nagsisi at tumalikod sa masasama nilang gawain. Kung ating makikita, mga kaibigan, binabanggit dito na isa sa mga makakaranas ng pagdilim ay hindi ang buong mundo, kundi sa luklukan lamang ng halimaw. Ito ang isang organisasyon na hindi sumusunod sa alituntunin ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman, wala tayong dapat ikatakot sa ilang araw man ng darkness, sapagkat ang makakaranas lamang nito ay walang iba kundi ang mga tao na hindi sumusunod sa ating Panginoong Diyos. Kaya ang tanging paraan ay mula ngayon sundin natin ang ating Panginoong Diyos at tayo ay manatiling tapat sa Kanya hanggang sa katapusan ng mundo. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, tulungan po kami Panginoon na makita kung ano ang katotohanan. Sapagkat ninanais po namin Panginoon na makita ang mga bagay na dapat po naming makita. Katulad na lamang Panginoon ang pagtatalaga po ninyo ng mga propeta. Tulungan kami Panginoon na makita ang tunay sa maling mga propeta. At tulungan kami Panginoon na basahin ang inyong pong banal na kasulatan upang hindi po kami mawawaglit sa huling kapanahunan. At tulungan kami Panginoon na dumirekta lamang sa tunay naming Diyos at hindi sa mga Diyos-Diyosan sa aming paligid. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.